Hi everyone! Welcome to the Empath Art. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guide, send me messages. Anong love connections, lessons in life, and guidance ang nais ninyong ipabatid sa amin. Mga aral sa buhay, pag-ibig, mga gabay. Anong connection ito? Spirit, can you send me messages? Anong lessons in life and mga guidance about love life ang nais ninyong iparating sa amin? Ten of Cups, Three of Swords, Eight of Wands, the World, Ace of Cups, Eight of Pentacles, Four of Pentacles, the Hierophant, Ten of Swords, Judgment, and Nine of Wands. Three of Swords, Ten of Swords, Four of Pentacles. To. Tapos meron ditong Nine of Wands. Ganyan natin siya. Malakas dito energy na yung iba dito married. Married na sila. Maaring ang partner ninyo nagloko. O kaya naman sobra kayo nasaktan dahil yung person ninyo, yung partner ninyo, sobrang higpit, sobrang possessive, madamot, makasarili, yung negative obsession, yung mga ganong bagay, no? Kasi ito ang Four of Pentacles, eh. Masyado siyang parang pagdating sa pera, masyado siyang mahigpit, nawalan tiwala, nakala niya bawat maraming paghihinala, ayaw kang pagkatiwalaan. Tapos pagdating naman sa love o relationship, parang napaka-siloso niya, na napakahigpit niya sa'yo. Masyado siyang nagsiselos or wala siyang tiwala. No, parang saan ka pupunta, ba't ganyan ang ayos mo, o bawat kibot mo, napapansin. Negative obsession. Yung ganong bagay. Sobrang nang hirap sa'yo kasi minsan, may nasisense ko dito na nasasaktan kayo physically. Sabihin dito, maaring napapagbuhatan kayo ng kamay ng taong to. Dahil sa ganun siya ka-possessive sa'yo, nasasaktan ka na niya. Hindi lang emosyonal, hindi lang yung damdamin mo, pero physical. Kaya naman mas minabuti mo ito, Three of Swords. Kawawa ka. Lalo na kung ito, malakas dito, partner mo. Or pwede naman kahit hindi kayo kasal, pero partner mo, or ka-live-in mo. Ganun yung malakas na energy dito. Ngayon, hindi mo na nakayanan, kahit sabihin mo minahal mo tong taong to, Ten of Swords, tapos na. Tinapos mo na.
Kasi gusto mo na makalaya sa kanya eh. It may be a painful ending, pero kasi ayan o, sobrang sakit na eh. Hindi mo na kaya pang pasanin. Hindi mo na kaya pa, ayan o, nasaksakin ka pa ulit. Hindi siya yung physical na o literal na sinaksak ka. Pero hindi mo na kaya talaga yung sakit na nararamdaman mo kapag kasama mo tong taong to. At gusto mong lumayo at gusto mo nang protektahan ang sarili mo. To guard yourself, to protect yourself from not being hurt anymore by this person, by any person, because you know that you deserve love, because you know na hindi mo, di ba, parang hindi mo naman deserve, nasaktan ka paulit-ulit. Di ba? Parang alam mo naman that you are not worth of that so much pain, especially din sinasaktan ka ng gusto, di ba? Mas minabuti mo na lang na makapaghanap ng trabaho. Kaya nagpakasipag ka na lang, nakatuon ka na lang, nakafocus ka na lang dun sa trabaho mo. This time, naghanap ka ng trabaho mo, mapapagkakitaan mo na malayo dun sa person mo na yon, lumayo ka at nag-focus ka sa sarili mo. Nag-focus ka dyan sa trabaho mo. Nagpakadalubhasa ka talaga. Inaral mo mabuti ang trabaho na yan or negosyo na yan at doon ka nakatutok. Okay? Dahil papakabisi ka, nagpo-focus ka sa sarili mo, ang mangyayari niyan, merong isang tao biglang darating sa buhay mo. Hindi mo ine-expect itong taong to at siya maaring from a long distance. Maaring siya na yung talagang hangad ng puso mo. Siya yung minamanifest mo na makasama. Ibig sabihin, siya yung someone na yung pag kumbaga parang sa listahan mo, nandun na lahat eh, di ba? Siya yung isang taong may mabuting kalooban, pagmahal sa pamilya, sabihin natin, sincero, napakagaan kausap, alalahanin, ramdam mo agad eh. Kaya naman hindi talaga lalayo o hindi talaga magtatagal na mahuhulog ang loob mo sa taong ito. At ito ang makapagbibigay sa iyo ng panibagong tibok ng puso mo. Ayan o. Yung cups dito, Ace of Cups, is start of a new relationship. This is a start of a romantic relationship. Or this is the beginning of love from a new person. Maybe LDR kayo sa umpisa, but eventually, itong taong to, mapapagtanto niya na kailangan niya makita. At hindi magtatagal na makikita kayong dalawa at lubos ang inyong sobrang saya niyo. No? Yung pag nag-meet kayo talagang nandiyan, napakahaba ng kwentuhan ninyo, napakagaan, at ramdam nyo sa isa't isa na parang matagal na kayo magkakilala. Yung someone na to, itong taong to from a long distance, mamimit mo siya. And from the guidance, spiritual guidance, no, at maaring siya yung makakatuluyan mo. Oops, tumalon. Isa pa po. Ito yung tumalon kanina. Trust. Magtiwala lang talaga kayo kay God. Magtiwala kayo sa universe within the next few months. Within the next few months, kapag talagang tinapos mo na yung connection ninyo ng toxic na person na to, within the next few months, nag-focus ka sa sarili mo, you will meet this new love. Engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Ito na nga yun, no? Engagement. For a happy, harmonious relationship with new love from a long distance, but eventually magkikita kayong dalawa,
Mararamdaman nyo yung saya, mararamdaman nyo yung connection, yung deep love, yung commitment, at siya na talaga yung tao na nakalaan para sa'yo. Kaya kapag natrap ka sa isang toxic relationship, huwag kang matakot. No, huwag mong ma-feel na kapag ka nawala sa'yo yung taong yun, wala na mangyayari sa buhay mo. No. Ibig sabihin lang yung taong yun hindi karapat-dapat sa'yo dahil hindi ka niya pinahahalagaan. There is someone truly for you. Kaya magtiwala lang kayo sa universe, okay? So yun lang po, maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.